Isang umagang paghatid sa paaralan ay nauwi sa krimen ng akusahan ang driver na muntik mabangga ang gwardiya ng paaralan. Patuloy siyang lumapit. At tuloy-tuloy siyang lumalapit. Sabi ko, tigil, tigil, tigil. Kaya, ano ang sinabi ng gwardiya? Ipinatong niya ang mga kamay niya sa harap ng hood ng kotse ko. Hinila niya ang ripli niya. Sabi niya, baliw ka ba? Pinag-uusapan namin kung ano ang nangyari at kung bakit nakulong ang gwardiya. Hindi ko siya nakita na tumutok ng baril. Posible nakapatong lang kamay niya roon. Pero ito ang Inside the Crime, hatid ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milton. Ito ay kaso ng kanya-kanyang sabi. Sabi niya, nabangga siya ng kotse. Sinabi niya na tinutukan siya ng baril. May isang naaresto sa insidente. Ika-23 ng Marso, 2026, nasa Margate, Florida tayo. Mga 30 minuto hilaga ng Fort Lauderdale, halos 9:00 ng umaga, nang ipadala ang mga opisyal ng Margate Police Department sa Lubavitch Hebrew Academy. Nalaman ng mga pulis na may security guard na nabangga sa binti ng sasakyan nang sila'y unang rumesponde. Anong nangyayari? Kaya sinusubukan lang namin asikasuhin ang trapiko. Oo. Mabot sila sa punto sa dulo na yung 441 ay sobrang traffic, parang hanggang dito sa likod at wala talagang makagalaw. Kaya madalas, nag-iiwan kami ng espasyo para makakaliwa ang sasakyan at tuloy-tuloy ang daloy. Sige. Dahil wala namang makakagalaw kahit sino. Ang ginagawa ko naman yon. Tapos may isang binatang lalaki, tuloy-tuloy lang siya sa paglapit. Sabi ko, sandali lang, teka lang kasi wala talagang madaanan. Sabi ko, Teka lang, palabasin ko muna ang mga sasakyan. Patuloy pa rin siya sa paglapit. Sinabi ko, tigil. Dinapik niya tuhod ko, kaya binunot ko at itinutok sa kanya ang baril ko. Sabi ko, pare, huwag mong gawin yan. Alos masagasaan mo na ako. Pumasok siya sa parking lot tapos tumawag sa inyo. Ayon sa ulat, ang security guard na si Corone Brown, 30 taong gulang, ay hinarap pa rin ng driver kahit maliit lang ang bangga. alam mo ba kung anong nangyari pagkatapos nun? Pagkatapos, gusto ko siyang kausapin. Parang, bro, inaayos lang namin ng krapiko. Wala naman akong ginagawa masama. Nilapitan ko siya para kausapin pero parang kausap niya kayo sa telepono at ayaw niya makipag-usap. Kaya sinabi ko, sige, bahala ka na. Sige, tama. Wala kayong mga camera, di ba? Wala, sige. May mga camera ba ang paaralan na nakatutok sa direksyon yon? Oo. Mabuti. Ayon sa ulat, tumawag ang driver sa pulis at sinabing tinutukan siya ng baril ni Corone. Habang tinitingnan ng opisyal na iyon ang mga security camera ng paaralan, dumating pa ang mas maraming mga pulis. Sinaktan niya ako, kaya nilabas ko ang baril at sinabi kong, bro, tama na. Mukhang tatakbo siya, pero uminto sa parking lot sa kabila ng kalsada. Siyang lalaking tumawag sa amin. Ano nangyari doon? Alam ko na ipaliwalag mo na, pero ano nangyari? So basically, makita mo ba akong exit dito? Sige. Yang. Yung pasukan na yon o yung labasan na yon. Sige, kaya sinusubukan namin bawasan ang trapiko. Hanggat kaya namin kasi marami kaming mga magulang na pumapasok at lumalabas dito. Kaya kapag traffic sa 400 at 41 at umaabot dito ang pila, nag-iwan kami ng daan para makalabas ang mga magulang namin at mapadaan sila rito para hindi lalo magka-traffic. Naiintindihan ko kaya ginagawa ko yon. At ulit, wala naman talaga mapupuntahan pero patuloy pa rin siyang sumusulong. Sabi ko, teka lang, sandali lang, hintayin mo muna. Palabasin ko lang muna itong mga sasakyan. Sumusulong pa rin siya kahit sinabi kong tigil ng paulit-ulit. Nabangga niya ako ng sasakyan kaya hinugot ko baril ko at sinabing, bro, tigil! Anong ginagawa mo? Oo, sige. Tapos huminto siya dito sa lote na to. Tinawagan kayo. Sige, nasaan siya? Hindi ko alam. Umikot siya sa kanto pero di ko alam nasaan na siya ngayon. Puting lalaki ba o itim na lalaki? Puting lalaki siya. Puting lalaki? Pumasok ako doon. Wala namang sumenya sa akin, kaya dumiretso lang ako. Walang sumenya sa akin. Naghihintay lang ako ng administrador. Sinabi ng tumawag na hindi siya pumunta para makipagkita sa'yo. Pupunta ka raw, kausap niya, tatawid siya sa GC Administrador. 10, 4, LB, 5,000 at 100 at 1. Sige, ikaw pa lang nagdidirekta ng trapiko. At ikaw ang nadidirekta ng kabiko. Sabi mo lalabas na siya, tapos sinabi mong hinto. Lumapit siya sa'yo at bigla kang tinamaan, parang tinapik lang ng sasakyan. Oo, tinapik ng sasakyan. Pero, yun ang nangyayari. Bilang polis, naiintindihan ko. Teka, ano nangyayari? Uy! Sigil? Sige, sa pagkakaintindi ko, kakausapin ko siya ulit. Sa pananaw niya, mukhang nilapitan mo ako gamit ang sasakyan. Pare, hindi mo ako pinapakinggan. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang buhay mo. Sige. Mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan.
Nasa loob siya at tinitingnan ng mga kamera. May kamera kami nakatutok doon. Ayos ka lang bang pumasok? Hindi, nasa gitna ako ng paaralan. Sige. Sige, Magandang umaga. anong nangyayari? Sa palagay ko may insidente sa pagitan ng isang magulang at niya habang nagdidirekta ng trapiko. Magulang ba siya? Hindi siya magulang, hindi magulang. Sino tong lalaking to? Random lang ba to? Nagmamaneho lang sa kalsada? Basta isang random na lalaki lang na nagmamaneho sa kalsada. Nagdidirekta sila ng trapiko. Sinabihan niya ang lalaki na huminto dahil inaayos nila ang trapiko. Patuloy ang lalaki. Sabi niya, "Oy, huminto ka." Kinapik siya ng lalaki gamit ang sasakyan. Binunot niya ang baril. "Pakiusap, huminto ka. Anong ginagawa mo?" Pagkatapos, pumunta yung lalaki sa kabila. Hindi ko pa siya kilala. At yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sabi niya, sa totoo lang, yung tawag, may mga tala na nagsasabing, bakit may armadong seguridad na ganyan? Bakit may mga replay at kung ano-ano pa? Malinaw naman kami, ako, at dahil sa lahat na nangyayari, kaya ganon. Kaya, Maligayang pagdating sa mundo. alam ko, may kausap na ibang administrador ang partner ko, pero di ko alam kung nasaan siya. Nakikipag-usap siya sa camera. Kaya nakikipag-usap siya sa kanila. Pumunta ako doon, pero walang nagtaas ng kamay. Babalik ako para makita kung may magtaas at makausap ko yung lalaki tungkol sa nangyayari. Baka nandyan lang siya sa kanto ng gusaling ito, sa isla kung nasaan yung restaurant. Sige, baka nandyan lang siya. Nakita ng polis ang driver sa pawn shop. Sabi ng ulat, ayaw na magsampa ng kaso si Corone, pero iba ang sinasabi ng driver. Anong nangyayari? Habang nagmamaneho ako dito papunta sa trabaho, mayroong 2 gwardiya ng seguridad na nag-aayos ng trapiko. Habang papalapit ako, may trapikong nakaharang hanggang sa kotse ko. At sinabihan niya ako na kailangan kong magpauna ng mas maraming sasakyan. Sabi ko, hindi, nandito na ako sa trapiko, dadaan na ako. Kaya kailangan nilang maghintay hanggang magkaroon ng buwang sa trapiko o kung anuman. Kaya unti-unti akong lumapit sa taong nasa harap ko. At siya ay umikot sa sasakyan ko. Ipinatong niya ang mga kamay sa harap ng sasakyan ko at hinila ang kanyang rifle. Sabi niya, "Ikaw ba?" Baliw? Alam mo na kung ano man. Pagkatapos, lumapit siya sa akin bintana sa driver's side, hinila ang rifle ng ganito. Itinuro niya. Nandito mismo ang dulo ng baril. Nakatingin ako sa dulo ng baril. Sabi niya, "Baliw ka ba? Papatayin talaga kita." Sabi ko, "Ikaw ang sinabi ko, hindi ka naman pulis. Hindi ka naman nagdidirekta ng trapiko. Nasa trapiko lang ako." Alam mo yung kahit ano pa, parang simpleng bagay lang naman yon. Siguro nagpo-power trip lang siya o kung ano man. At itinuro niya, literal niyang itinapat yung rifle diretso sa mukha ko sa bintana ng kotse ko. Sige. Parang hindi ko inasahan na ganun ang mangyayari sa umaga ko. May baril ako sa tagiliran ko. May baril ako. Hindi ko naman sinusubukang gumawa ng gulo. Hindi ganun. Oo, kaya sila. May kontrata sila sa Hebrew School bilang armadong security. Bilang manggagawa, iisipin ko na palagi kang dumadaan doon. Ako. Nakausap ko siya, kasalukuyang nakikipag-usap sila sa administrasyon at kasama ng partner ko, pinapanood nila ang camera footage ng insidente. Alam mo, para makuha natin, lahat based sa... May lisensya ka ba sa'yo? Kuninin mo yon para sa akin. Gusto ko magsampa ng kaso. Sige, sandali lang Lumitaw ang malaking issue sa investigasyon nang suriin ng pulis ang security footage ng paaralan. Pareho ba ito sa sinasabi ng driver? Ayan na. Ayan na, sige. Meron ako. Sige, sandali. Sige, kaya, saan pitong daan ka Ito talagang 825. Oo, yun na. Bumagal siya sa normal na bilis. Oo. Dito na ang normal na bilis. Hindi. Sige, so siya. Sige, naiintindihan ko kung bakit nagkagulo kasi nagsimula na siyang lumayo. Sa una, tinaas niya talaga ang kamay niya para doon sa tao na yon. Karaliwan, gusto lang nilang sabihin. Pero lumabas siya sa linya para sabihin dun sa Pesla kasi ganito siya. Hindi ko siya nakita na tinutok ang bagil.
Posibleng nakapatong lang kamay niya doon. Hindi niya ako pinatay kasi nasa kaliwa niyang kamay niya. Doon naman talaga yun napupunta. Alam mo na, tama. Sige. Batay sa ulat, napanood ko ang video ng insidente mula sa paaralan. Makikita sa video si Tom sa paaralan ng 7:25 AM at ang pakikisalamuhan niya kay Brown. 07:26 ng umaga, nakita si Tom na binangga si Brown gamit ang kanyang sasakyan habang nagmamaneho papunta. Noong 07:29 ng umaga, nakita si Tom na ipinarada ang sasakyan sa kabila ng kalsada at naglakad papunta rito. 7:30 natapos ang interaksyon at umalis si Tom. Walang kahit anong sandali na itinutok ni Brown ang kanyang rifle kay Tom. Sa buong dalawang interaksyon nila ni Tom, nakasabit lang sa gilid ni Brown ang kanyang rifle at hindi niya ito itinuro kay Tom. Hindi natuwa ang driver nang sabihin ito ng mga pulis. Sige. Kaya bumalik kami kaya nirepaso namin ang video footage ng insidente. Ipinapakita nito, alam mo, yung interaksyon ninyong dalawa. Pero ipinapakita rin na hindi niya inilabas ang baril niya. Paano naman ipapakita yon? Ako ay papuntang kanluran at nasa gilid ng sasakyan ko yon. Siya, parang ganito siya, literal. Sige. Kaya tinawagan ko kayo. Hindi. Ayos lang yan. Hindi namin babalewalain kung ano man ang nakita o naramdaman mo. Sige, pero napanood ko ang video. Malinaw talaga ang video at maganda ang kuha nito mula sa paaralan. Sige, ipinapakita doon yung mga kilos niya. Ipinapakita na lumalapit siya. Ipinapakita na lumapit siya sa kotse mo. Oo. Sige, 100%, kaya hindi pinakita ang tinutok niya ang baril. Hindi niya itinapat sa'yo na parang titingin ka sa bungad ng rifle. Hindi ganon. Si Siege. Sige. Kaya tayo nga. Salamat sa wala talaga. Tayo. Hinihingi namin ang video mula sa kanila. Ayos lang yan. At idodokumento namin ang sitwasyon. Ayos yan. Haya, magkakaroon ito ng record. Sige, ang galing yan. Para sa yung record? Parang ikaw lang naman. Pare, ako ay... Ako ay 47 taong gulang na lalaking nagmamaneho papuntang trabaho. Wala akong dahilan magsinungaling sa inyo. Hindi ko kailanman tatawagan kayo. Hindi kami ganon. Hindi namin sinasabi yon. Hindi ko kailanman tatawagan kayo kahit kailan. Kung hindi nangyari ang nangyari. Ang sabi ninyong hindi ito nangyari, sapat na sa akin yon. Magandang araw na lang sa inyo. Salamat. Sige. Isang beses lang at walang nangyari. Hindi pa, kasi nagdodokumento pa rin kami ng sitwasyon dahil tinamaan pa rin yung isang lalaki. Sakin. Suwerte siya, di pa tapos ang investigasyon. Patuloy na nag-review ang mga pulis ng surveillance footage mula sa mga karatig negosyo. Ayon sa ulat, isang video ebidensya ang napapakita na si Brown ay nagdidirekta ng trapiko ng paaralan at inuutusan si Tom na huminto sa Northwest 15 Street. Pagkatapos, lumabas si Brown sa kalsada habang kumakaway siya ng kanyang mga kamay sa mga sasakyan sa parking lot. Habang wala siya sa kalsada, makikita ang sasakyan ni Tom na lumalapit sa trapiko papunta sa North State Road 7. Pagbalik ni Brown sa kalsada sa harap ng sasakyan ni Tom, pinahinto niya ulit ito. Dahan-dahang umaabante ang sasakyan ni Tom habang lumalapit ang akusado sa harap ng bumper. Nakakontak ang sasakyan ni Thompson kay Brown nang sinampal niya ang harap. Pagkatapos, lumapit si Brown sa gilid ng driver at nawala sa camera. Nang lumipat si Brown sa tabi ng driver ng sasakyan ni Thompson, nawala siya sa camera. Pagkatapos, nirepaso ng mga pulis ang security video mula sa isang kalapit na nail salon. Sige, kaya ito daw ay 27. Sige, ayan na yung Tesla na lumalabas. Bakit hindi? May Tesla. Oo. Baka iba yon. Sige. Siya ba o tayong nabangga? Maaga pa, di ba? Meron pang isa. Gawin natin. Dapat ba tayong lumipat sa 26? Mukhang may isa pang Tesla na paparating. 3-4 lalabas na, di ba? Naghahanap tayo ng Tesla na lalabas. Oo, at may paparating na dark gray na Chevy.
Tama siguro ang 26 kasi 11:24 pa rin ngayon at baka may isa pang lalabas. Baka siya na yon. Ang Chevy, dito mismo. Sinabihan siyang tumigil. Kailangan niyang makuha ang atensyon ng Tesla, kaya umusad ang Chevy. Sige. Sinabihan niya ito na huminto. Tama ang oras, tama ang 826.4. 2, 1. 4, 2, 1. Ngayon, papasok na siya sa paradahan. Kung ipadala ko ang link, makakakuha ba tayo ng kopya ng videong ito? Batay sa ulat, nang lumapit si Brown sa sasakyan ni Tom sa Northwest 15 Street, malinaw na tinutukan niya ng baril si Tom. Lumipas ang ilang minuto habang nakaparada si Tom sa kabila ng kalsada. Pagkatapos, lumapit si Brown sa gilid ng pasahero ng sasakyan. Umatras si Tom mula sa paradahan at mabilis na umalis. Habang paalis siya, muling bumunot ng baril si Brown at itinutok kay Tom. Umalis si Tom sa paradahan palayo kay Brown. Dahil sa video, nakipagtulungan ang driver sa pulisya at sa tanggapan ng abogado ng estado ng Broward. Ngayon, fast forward tayo sa Hunyo 5. 2026 bumalik ang pulis sa paaralan para arestuhin si Coronel. Lalabas na kami kasama ang 13T sa 15 Street at 441 block na yon. Block me. Sige. Nasaan naman yung armas? Saan? Sige. Pupunta tayo sa... Ilagay mo ang iyong mga kamay. Magkadikit ang mga palad. Magkadikit ang mga palad. Ayan, ganyan. Pasensya na. Alam kong hindi komportable. Alisin ko ang armas mo, okay? Sigurado ako alam mo na kung saan galing ito, di ba? Then ito lang ba ito? Oo, yung maliit lang. Okay. Sige. Oh, kailangan natin gawin. May quick release siya dito sa side na to. May buckle ka ba dito? Mabilis din siyang tanggalin dito. Baka ko muna sa ako, no? Sige, kami na. Ito ay nangyari ilang buwan na ang nakalipas, tama? Kaya may probable cause na sila para sa insidente, tama? Ibig sabihin nito ay sapat na ang ebidensya nila para maglabas ng warrant para sa iyong pag-aresto. Inaresto si Coronel Brown at kinasuhan ng aggravated assault gamit ang deadly weapon. Ayon sa incident report, base sa muling investigasyon at video evidence, nalaman na itinutok ni Brown ang baril kay Tom ng 2 beses, kaya natakot siya para sa buhay niya. Nagbanta si Brown ng karahasan sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang baril kay Tom at pagsabi ng, "Baliw ka ba? At papatayin talaga kita." Bukod pa rito, malinaw na kaya niyang isakatuparan ang banta dahil siya ay nagtatrabaho bilang armadong security guard at kinakailangang magdala ng baril para sa kanyang propesyon. Ganun ang mangyayari. Hindi ibig sabihin may kasalanan ka. Pero kailangan mo dumaan sa proseso ng korte at legal na hakbang para malampasan ito. Okay? Mas gusto mo bang manatili ito sa amin o ibalik sa paaralan? Lalagay namin ito sa paaralan. Ilalagay namin ito sa paaralan. Sige. Sa totoo lang, yung isa pang gwardiya, nasa bulsa kong ito ang mga susi ko. Pwede mo bang iwan ang mga susi ko dun sa kanya? Nagbibiro lang, gusto nila ng 21 segundo pa. At gusto mo magawa yun. Kaya ko yan. Uy, nasaan ka na? Alam mo ba talagang nangyayari?
Anong gusto mong sabihin ko sa kanya? O gusto mo ba ikaw ang kumausap sa... Kanya. Mas okay na ba? Magandang umaga. Sige. Pwede ka bang umatras saglit? Salamat. Tatanggalin ko ang sinturon mo. Magagalit ba magulang mo pag tinanggal ko? Sige. Magkakasama silang lahat. Sige, ital mo lang ito. Wala nang iba pang reserbang sandata. Wala. Sige. Si? Sige, i-verify ko muna ang info mo bago tayo magpatuloy. Ayos ba? Teka, ubo muna ako. Ubo. Marami pa akong sasabihin. Kung hindi mo kaya, Baliktad sila. sige, makinig ka. Pakinggan nyo to sandali, lahat kayo. Pasensya na, talagang pinakahalagaan ko to. Alam ko hindi komportable. Pasensya, tol. Ayos ka lang. Si, sana na. Sige, dapat bigyan pa niya ng kaunting dagdag na espasyo. Sige, i-confirm ko lang muna ang ilang bagay dito sa batch na ito. Tapos magpapatuloy tayo, okay? Si Corone Braun ay dinala sa Broward County Jail at pinanatili sa piyansang 5,000. Ayon sa online records, kinabukasan, Nagpiyansa si Corone Braun at pinalaya mula sa kustodya. Hindi siya umamin sa kanyang kaso. Ang susunod niyang petsa ng pagdinig sa korte ay nakatakda sa Oktubre 1. Salamat sa panunood ng episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkikita tayo dito bukas para sa isa pang kaso.